Bawat balita makabuluhan, bawat kwento makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Ang dapat sana'y masayang pagdiriwang napalitan ng alingawngaw ng saklolo. Patay ang 11 individual matapos araruhin ng lalaking sakay ng SUV ang Lapu-Lapu Festival ng Filipino Community sa Vancouver, Canada. Ang suspek na di umano'y mentally unstable tinangkapang tumakas. Una sa balitang yan, si James Galangi. Patay ang 11 individual habang higit 100 naman ang sugatan matapos araruhin ng isang 30 anyos na lalaki ang isinasagawang Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Paliwanag ng mga otoridad, may kasaysayan umano ng problema sa pag-iisip ang lalaki habang kinumpirma na wala naman itong kaugnayan sa anumang uri ng terorismo. Ayon kay Vancouver Interim Chief Constable Steve Ray, maituturing naman umanong darkest day sa kasaysayan ng kanilang syudad ang nangyaring insidente. Sa panayam naman ng DZRH kay Ting Katura, ang Filipino community leader sa Vancouver, sinabi nitong karamihan sa mga nasawi ay mga Pinoy, habang mayroon din na ibang lahi na kasamang nakisaya sa naturang pista. Hindi pa nasabi, pero majority Pilipino kasi majority yung nagpunta doon ng festival is mga Pilipino. Pero marami din mga ibang lahi, mangilan-ngilan na nakisaya kasi mga kaibigan nila Pilipino. At saka iba naman is maganda yung experience nila sa Filipino culture kaya nagpunta sila doon. Matapos ang naging pag-araro, pinilit pa umanong tumakas ng suspect ngunit nasa kote rin ng mga otoridad at kasalukuyang nasa kanilang kustodiya para sa inisyal na investigasyon. Dagdag pa ni Katura, bagamat wala pang kumpirmasyon, sinabi rin nito na isang Vietnamese-Chinese national ang suspect at may criminal history na din sa kanilang lugar. Sabi ng sa pulis, pero hindi naman malinaw, pero may mga nagbanggit na Vietnamese-Chinese ang ano niya. Tapos dito na siya sa Vancouver lumaki. Tapos meron siyang history ng police incidents, tapos may mga records sa mental health. Tapos may nagsasabi na kalalabas din daw sa mental institution. Nako. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi sa mga susunod na araw kung saan mahigit 100 pulis na ang idineploy para tumulong sa rescue operations. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng mga biktima at sinabing nakikipag-ugnayan na ito sa Canadian authorities para tumulong sa nagpapatuloy na investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay ring balita, mas mabigat na daloy ng trapikong sumalubong sa mga commuter matapos sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Nagbabalik si Val Gonzalez. Dakong alas 5:30 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa Doña Carmen sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Natupok ang isang bodegang ito na halos katabi lamang ng tanggapan ng QCPD Traffic Sector 5. Sa record ng Quezon City Fire Department, bigla na lamang nagliyab ang apoy sa kisame ng warehouse. Pero dahil sa dami ng mga fire trucks na rumisponde, ay agad na nakontrol ng BFP ang sunog at hindi na kumalat pa ang apoy sa mga kalapit na kabahayan. At dahil sa insidente, ay nagdulot ng matinding traffic ang kahabaan ng Commonwealth Avenue dahil sa dami ng mga bombero na umuko pa sa 3 hanggang 4 na lane ng nabanggit na daan. Na traffic ang mga sasakyan na galing ng Fairview patungo ng Quezon Memorial Circle at dahil nasa bypass rush hour ay nagdulot ng pagkaka-stranded ng maraming mga pasahero mula sa Litex Road hanggang sa bahagi na ng Philcoa. Inaalam pa ngayon ng BFP kung anong dahilan ng pagsiklab ng apoy. Wala namang naitatalang nasugatan o nasaktan sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, sasabak ngayong araw sa Catalonia Open sa Spain ang Filipina tennis star na si Alex Ayala.
Magugunitang bago ito nang galing sa Ayala sa second round ng Madrid Open kung saan siya natalo sa kamay ng world number 2 na si Iga Swiatek. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Hindi magpapahinga si Alex Ayala sa kabila ng pagkatalo sa second round ng Madrid Open. Itinuon na ni Ayala ang pansin sa WTA 125 Catalonia Open na nakatakdang simulan ngayong araw ng Lunes, April 28, sa Vic Tennis Club sa Spain. Magugunitang umexit si Ayala sa Madrid Open matapos ang pagkatalo kay world number 2 Iga Swiatek noong Biyernes. Kasalukuyang rank 72 sa mundo, nasa seed number 6 si Ayala sa naturang tournament. Kasama sa mga makakalaban ni Ayala ang mga dating Grand Slam runner-up, Grand Slam champion at world number 1 sa doubles. Gagamitin ni Ayala ang Catalonia Open para makapag-ipon ng mas maraming laro sa clay courts bilang pagsasanay para sa Italian Open sa Rome mula May 6 hanggang 18 at sa French Open na magsisimula sa May 25 kung saan gagawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipina na maglalaro sa main draw ng isang Grand Slam. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na lang pala sa tao dapat maging maingat para hindi manakawan. Kung hindi, pati na rin sa hayop. Ito kasi ang nakatutuwang tagpo sa isang beach sa Palawan kung saan nabiktima ang isang foreign tourist ng pagnanakaw na ang salarin ay isang baboy. Kung paano niya nakuha ang bag ng turista, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Kakaibang eksena ng pagnanakaw ang nakuhanan ng foreign tourist na ito sa Coconut Beach sa Palawan. Hindi isang tao, kung hindi ang hayop na baboy ang hindi inaasahang tinangay ang kanyang bag. Noong una ay binibidyuhan pa nila ang naturang baboy na hindi bakas na may binabalak pa lang itong masama. At nung makalapit na ito sa babae na si Leah Powell, ay inamoy-amoy niya muna ang bag at saka kinagat at tatangayin papalayo. Sinubukan naman siyang habulin ng kanyang anak upang mabawi ang naturang bag. Sa huli ay nakuha raw nila ang bag, kaso nagiwan na ito ng malaking butas at hindi na maaaring magamit. Ang video na iyan ni Leah Powell ay nakakuha ng 4,000 likes sa TikTok na mahigit 50,000 views. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng pole vaulting, nabigo ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena na makasecure ng podium finish sa ginanap na Xiamen Diamond League sa China. Tinapos ng Filipino Olympian ang torneo sa ika-7 pwesto habang nakuha naman ng world record holder na si Armand Duplantis ang ginto. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nagtapos ika-7 pwesto ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena sa ginanap na Xiamen Diamond League sa China sa pagbubukas ng kanyang outdoor season nitong Sabado. Na-clear ni Obiena ang 5.62 meters sa naturang kompetisyon. Isang buwan, makalipas niyang magkampiyon sa Taiwan International Pole Vault Championship noong Marso. Samantala, nangibabaw pa rin ang kasalukuyang world record holder na si Armand Duplantis ng Sweden. Naitala ni Duplantis ang 5.92 meters upang talunin sila Emmanuel Carales ng Greece at Menno Vloon ng Netherlands. Parehong nakapagtala ng 5.82 meters sina Carales at Vloon, pero nakuha ni Carales ang silver via countback. Magugunitang bago tumungo sa China, nagsagawa ng training camp si Obiena sa Ayala Vermosa Sports Hub sa Cavite, kasama ang kanyang coach at ang pole vaulter mula sa Saudi Arabia ni si Hussein Alizam. Mananatili si Obiena sa China upang lumahok sa susunod na kompetisyon sa Shanghai Diamond League sa May 3. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Matapos naman humakot ng mga nominasyon, muling pinarangalan sa 19th Gandingan Awards ang husay ng himpilang DZRH sa paghahatid ng makabuluhang serbisyong publiko sa bawat programa sa Himpapawid. Ang buong detalye tinutukan ni Angelica Cosme.
Binigyang pagkilala ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, sa 19th Gandingan Awards ng UP Community Broadcaster Society. Bilang most development-oriented AM station ay ang DZRH! Nakasungkit ng 2 parangal ang DZRH sa ika-19 na edisyon ng Gandingan Awards. Ang istasyong magdiriwang ng 86th anniversary sa Hulyo, kinilala bilang Most Development-Oriented AM Station. At Most Development-Oriented Radio Plug ang El Nino na umere sa DZRH mula Marso hanggang Hunyo noong nakaraang taon. Tampok ang 3 paalalang nakatuon sa kaligtasan laban sa sunog, water conservation at pag-iwas sa mga sakit na dulot ng matinding init. Ayan, syempre nakaka-proud talaga at on behalf po syempre ng DZRH kasama ng RHTV, ayan kami po ay lubos na nagpapasalamat sa UP Comrade Society at syempre ito po ay magsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy po namin ang pagseserbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ayon naman kay MBC Media Group Vice President for AM Operations and Sales Mr. Jose Maria T. Paroco, ang parangal na ito ay produkto ng team effort o gawa ng sama-samang pagsusumikap ng mga personalidad na napakikinggan sa ere, gayon din ang mga nasa likod ng bawat programa sa radyo. This is a team effort. As I've been saying, winning an award, especially this Gandingan from the Broadsock of UP Los Baños is a validation of the teamwork of DZRH. Everybody there in the newsroom and all the anchors, engineering, our support, our backroom support, and we are very proud to have this Gandingan. Again, it affirms our objective of giving timely information to the public. Labis naman ang pasalamat ni Attorney Cheryl Adami Molina ng programang Usapang Legal at Hanap Buhay Diarist host Kyle Bulias sa lahat ng mga tagapakinig ng DZRH mula umaga hanggang gabi. Ayan, sana po patuloy niyo pong suportahan ng lahat ng programa ng DZRH. Patuloy po kami magkahatid ng mga totoong balita. At sana po wag kayong magsawa na lagi kaming subaybayan at sana po tangkilikin nyo lagi ang DZRH dahil alam niyo naman po ang DZRH ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Sa taong ito, temang tagahabi ng kasaysayan para sa bayan ang ibinida ng Gandingan Awards ng UP Broadsock. Ang Gandingan Awards ay patunay na sa bawat panahon may mga tagapaghatid ng balita at kwento na hindi natitinag, hindi natatakot, at patuloy na naninindigan para sa katotohanan. Kayo po ang nagpapatuloy ng paghahabi ng kasaysayan. Sa inyong mga kamay, ang media ay hindi lamang salamin ng lipunan, kundi gabay tungo sa mas magandang kinabukasan. Ginanap ang 19th Gandingan Awards dito sa University of the Philippines, Los Baños. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan at mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.